Okay, good morning. We're going to proceed to our review, part 2, and let me share my screen. Okay, sharing my screen. Let's start. Once again, G10 Smile first quarter review, part 2, because the part 1 was already done yesterday. Let's start. Number 1, your welding involves variety of metal types. How should you determine the right electrode to use? So mag-welding ka ng iba't ibang klase ng bakal. Paano mo pipiliin ang tamang electrode na gagamitin mo? A. Choose the electrode based on the hardest metal. B. Refer to the welding machine's manual. C. Match the electrode, the type of base metal. D. Use the same electrode for all metals. Dahil lang ikaw ay mag-weld, gagawa ka ng project sa iba't ibang klase ng bakal, kung A ang pipiliin mo, according ba sa tigas o tibay ng bakal? Kung B naman, according ba sa kung paano gamitin yung machine, welding machine, doon mo ba ipibabase ang electrode? C, imamatch mo ba yung electrode sa base sa klase ng bakal na i-weld mo? D, gagamit ka ng isang uri ng electrode para sa lahat ng klase ng metal na i-weld. Ang tamang sagot, syempre, ay letter C. Match the electrode to the type of base metal. Kung anong klase yung i-weld mo, dapat ganun din yung electrode na gamitin mo. Pag aluminum ang i-weld mo, dapat electrode na pang aluminum. Pag stainless ang i-weld, dapat electrode na pang stainless. Kung carbon steel plate, dapat electrode A6013, A6011, or A7018. Sa madaling salita, i-match mo yung electrode base sa type ng base metal na i-weld mo. Next. Number 2. You notice that the arc keeps extinguishing while welding. What is a likely cause? A. The electrode is too short. B. The welding machine is overheating. C. The electrode is contaminated. D. The workpiece is not grounded properly. So nag-weld ka, napansin mo, bakit kaya yung arc patuloy na nag-extinguish habang nag-weld ka, laging parang may pumuputok. Okay? Malakas yung flashes. Ano kayang dahilan? Dahil ba masyado maiksi ang electrode mo? Okay. B. Dahil ba nag-overheat yung machine mo, yung welding machine? C. Na-contaminate yung electrode mo? D. Ang workpiece mo o yung bakal na wini-weld mo, sa madaling salita, yung base metal mo ay hindi naka-ground ng maayos. So, ang tamang sagot, letter D. Yung base metal mo or yung workpiece mo ay hindi maayos yung pagkakalagay ng ground. Usually, napapansin nyo to, habang nag-weld kayo, yung mismong ground cable ay nag-spark. Minsan naman, sa dulo ng electrode natin, malakas yung spark. Nag-keeps extinguishing kasi hindi naka-properly grounded. For the next item, while welding, you accidentally touch the electrode to the workpiece too long. What is the potential result? Nahawakan mo yung electrode mo ng matagal. Accidentally lang naman, di mo sinasadya. What is the potential result? Usually, lalo na kung yung welding gloves natin ay hindi proper. Hindi siya made of leather. A, stronger weld. Magiging mas matibay yung weld mo. Nahawakan mo yung electrode na matagal. B, mas magiging maganda, tataas yung penetration ng weld mo. C, kakaroon ka ng paso. D, arc blow. Siyempre, tama sagot, burn off, electrode burn off. Makapasok ka. Bakit mo ba naman kasi nawakan? Okay, number 4. You notice that the weld bead has rough surface with lots of irregularities. What could be the problem? So, napansin mo, yung weld bead mo ay magaspang ang surface at merong irregularities, meaning yung welding mo, iba't iba yung size, iba't iba yung shape, iba't iba yung width. Ano kayang problema? A, inconsistent electrode angle. Iba-iba yung angle mo. Minsan, almost 45 degree, minsan 30 degree, minsan masyadong side. B naman, excessive welding current. Masyado bang mataas yung kuryente mo, yung voltahe mo, masyado mataas.
C, the base metal was too clean. Masyadong makintab ba? Masyado bang malinis yung bakal na wini-weld mo? Baka nasobran sa grind. D, low welding speed. Sobrang bagal ng travel speed. So ano kayang dahilan? Bakit yung weld bead mo merong rough, merong magaspang na surface at merong irregularities? Siyempre, ang tamang sagot, excessive welding current. Masyadong mataas yung ating kuryente. So anong dapat gawin? Babaan mo lang. Next, number 5. In a scenario where the workpiece is prone to warping, what welding technique can help mitigate the issue? Okay, habang nagwe-weld ka, napansin mo teka, parang yung bakal ko prone to warping. What do we mean by warping? Ito yung chance na mag-bend, chance na bumaliko, mag-iba yung shape ng ating base metal. So possible, kung yung bakal natin ay manipis, may tendency talagang magkakaroon ng warping or distortion. Ano kaya possible reason? A, what technique can help mitigate this issue? Anong gagawin mo para maiwasan mong mag-bend, maiwasan mong mag-warp yung bakal, maiwasan mong ma-deform? A, weld in short interval. Magkaroon ng short interval sa weld mo para hindi masyado mabaliko sa sobrang init. B, apply a heat sink to the workpiece. Maglagay ng heat sink. C, use a lower welding current. Babaan ng konti yung voltahe ng kuryente. D, increase the electrode diameter. Okay? Palitan mo yung electrode mo na mas malapad yung diameter. So, ang pinakatamang sagot dyan ay weld short interval. Kasi kaya naman nagkakaroon ng warping, ng distortion, o ng pagka-bend yung bakal natin kasi walang interval. Sobrang haba ng full weld natin, walang pagitan. So, ang tendency, magwa-warp talaga ito, mababaliko. So, ang pinaka dapat gawin natin, magkaroon ng short interval para kayanin ng base metal natin yung contraction ng init. Okay? Another correct answer dyan is use a lower welding current. Babaan mo yung voltahe. Pero, the best answer, number 1, apply short interval. Followed by, babaan mo yung welding current. Okay, number 6. You need to weld a thin sheet of metal, but the weld pool keeps dropping. What adjustment should you make? Okay, ikaw ay mag-weld ng manipis na bakal. Kaya lang napansin mo, yung weld pool mo, patuloy na nagda-drop. Ano ba yung weld pool? Habang nagwe-weld tayo, napapansin natin yung dulo ng electrode natin, yung tinatamaan nitong metal ay nagiging kulay orange. In short, ito yung part ng base metal na natutunaw. Okay, parang nagiging lava sa madaling salita. So anong dapat mong gawin? What adjustment should you make? A, increase the welding speed. Bilisan ba yung travel speed? B, decrease the welding current. Babaan yung voltahe ng kuryente. C, use a larger electrode. Palitan na mas makapal, mas malaking electrode like 70-18. D, weld from a greater distance. Lumayo ng konti. So anong dapat gawin kung ang wini-weld mo ay manipis na bakal lamang. Pero yung weld pool mo ay patuloy na bumabagsak. Siyempre, ang dapat na gawin mo, decrease the welding current. Babaan mo yung voltahe ng kuryente. Kaya naman, yung weld pool mo ay nahuhulog, natutunaw lalo, pababa. Kasi nga, mataas masyado yung kuryente. Babaan mo lang. Okay, number 7. You are working in a workshop with poor ventilation. What should you do to ensure safety? Nagwi-weld ka sa isang closed area. Working area na masyadong sarado. Hindi halos di makapasok yung hangin. Ano ang dapat mong gawin to ensure your safety? A, use welding helmet with a filter. Gagamit ka ba ng welding helmet na filter para hindi mo masyado malanghap? B, napindot ko na yung keto correction. B, work with a respirator to ensure proper ventilation. Gamit ba ng respirator para makahinga ka? As remedy para sa proper ventilation kasi masyadong close yung area, so gagamit ka ng respirator para makahinga. C, increase the welding current. Taasan mo yung voltahe ng kuryente. D, weld with minimal shielding gas. So, syempre, ang tamang sagot, work with a respirator. So, para saan ba yung respirator? Para makahinga ka ng ayos. Kahit pa
closed yung area. Another purpose na rin yan para hindi mo malanghap yung mga shielding gas. Okay, number 8. You are using an incorrect electrode size for the material. What is likely outcome? Nagwi-weld ka, pero ang electrode size or type ng electrode ay mali. Mali sa hindi appropriate sa bakal na wini-weld mo. O dahil hindi appropriate yung electrode sa bakal na wini-weld, ano kaya magiging kalalabasan? A. Improve weld quality. Magiging quality yung weld mo. B. Increase weld strength. Magiging mas matibay yung weld mo. C. Poor fusion and potential defects. Ibig sabihin, hindi matibay yung pagdikit ng dalawang bakal at there's a chance na merong welding defects. D. Faster welding speed. Magiging mas mabilis yung travel speed mo. So, syempre, ang tamang sagot dyan, dahil hindi appropriate yung electrode size na ginamit mo sa bakal, magkakaroon ng poor fusion. Hindi matibay yung pag-fuse ng dalawang bakal na wineld mo. At maraming defect. It could be internal defect or external welding defects. Okay, number 9. After a welding session, you find out that the welds have developed cracks. What might be likely caused? Tapos ka na mag-weld, nakita mo, bakit kaya may mga cracks tong bead ko, yung full weld ko, ba't kaya? Ba't may mga biak? Okay? Ay, sana, napindot ko ng sobra. Anong reason? A, the weld area was too clean. Bakit ganun napipindot? Ayan, the weld area was too clean. Masyado bang malinis yung wini-weld mo kaya nagkaroon ng crack? B, welding current was too high. C, the base metal was preheated. D, the welding speed was too slow. Again, nag-weld ka, napansin mo na nagkaroon ng cracks sa bead mo. O sa full weld mo, nagkaroon ng biak. Anong reason? A, dahil ba masyado malinis yung bakal? Nasobrahan ba sa grind? Nasobrahan ba sa liha? B, masyado mataas ang kuryente? C, ang base metal ay na-preheat. Ibig sabihin, bago mo in-start, pinainit mo muna yung bakal. D, the welding speed was too slow. Sobrang bagal mo ba mag-weld? Ang tamang sagot, letter B. The welding current was too high. So, the more na hindi proper yung current ampere na ginamit natin sa pag-weld, there's a chance na magkaroon talaga ng cracks o welding crack na tinatawag. Kaya ang dapat gawin para hindi masyadong mataas, akala kasi natin pag mataas, magandang quality ng weld ang mabubuo. Hindi. So, sobrang taas, magkakaroon ng crack, magkakaroon ng biak. So, pangit na rin. Maganda nga yung bead mo, kaso nagkaroon naman ng crack. Wala rin yun. So, ang dapat gawin, babaan mo lang yung current mo. Last number, what should you check first if you experience frequent arc blow while welding? Nag-weld ka. Napansin mo, bakit kaya lagi may frequent arc blow na nangyayari? Parang lagi na lang may kumikislap. Biglang kumikislap. Anong dapat mong unang i-check? A, adjust the electrode angle and workpiece positioning. I-check mo yung electrode angle mo. Tama ba? 45 degree, 30 degree. Ano ba dapat gamitin na position? B, increase welding speed. Bilisan mo ba yung travel speed mo? C, use different types of shielding gas. Teka, mag-iiba ba ako ng type ng shielding gas? D, decrease welding current. Pag sinabing decrease, bawasan. Babaan ko ba yung voltahe ng kuryente? So, anong dapat mong i-check? Siyempre, ang tamang sagot, adjust the electrode angle and workpiece positioning. Kasi ang tanong naman, anong dapat mong unang i-check kapag ka nagkakaroon ng frequent arc blow? Bakit mali yung D? Decrease the welding current? Wala namang kinalaman yon. C, use different types of shielding gas. Mali rin. B, increase welding speed. Kahit bilisan mo, ganun pa rin. Nagkakaroon pa rin ng frequent arc blow. So, ang kailangan mong gawin, i-adjust mo muna yung electrode angle mo. Then, workpiece position. Ano bang goal? Ano bang position ang gagawin mo? Horizontal, vertical, or overhead? So, ang tamang sagot, adjust the electrode angle and workpiece positioning. So, for this time, that's the end of our review for G10 Small First Quarter Part 2.